Sa murang edad na 23 taong gulang, ramdam na Ravian Monteverde ang bigat ng mundong para bang siya lamang ang inaasahang magbuhat nito. Maaga siyang nagigising araw-araw, hindi dahil sa kanyang pangarap, kung hindi dahil sa obligasyon. Habang ang ibang kabataan ay abala sa pagbuo ng sariling kinabukasan, si Ravian ay abala sa pagbabayad ng kuryente, upa sa bahay, at mga utang na hindi naman kanya nagsimula. Siya ang breadwinner, at sa paningin niya, sapat na dahilan iyon upang ituring ang sarili na mas mahalaga kaysa sa iba. Nagtatrabaho si Ravian bilang isang contractual supervisor sa isang bodega. Mahaba ang oras, mababa ang pasahod, ngunit hindi siya nagrereklamo. Hindi dahil kontento siya, kung hindi dahil may ipinagmamalaki siya. Sa tuwing iniabot niya ang sobre ng sahod sa bahay, may kasamang malamig na paalala sa kanyang isip. Kung wala ako, walang kakainin dito. Ang bahay na inuwian niya ay maliit, luma, at tahimik. Doon naghihintay si Lourdes Monteverde, ang babaeng itinuring niyang ina sa buong buhay niya. Isang babaeng payat, kulubot ang kamay, at laging may bakas ng pag-aalala sa mga mata. Madalas ay sinasalubong siya nito ng tanong na kung kumain na ba siya o kung pagod na pagod ba siya. Ngunit sa halip na pasasalamat, iritasyon ang sagot ni Ravian. Huwag mo na nga akong tanungin ng ganyan, ma. Pagod na nga ako eh. Madalas niyang sambit, sabay iwas ng tingin. Hindi niya napapansin kung papaanong bahagyang lumulubog ang balikat ni Aling Lourdes sa tuwing nagsasalita siya ng ganoon. Para kay Ravian, normal lamang iyon. Hindi ba't siya ang nagbibigay? Hindi ba't sapat na dahilan iyon para hindi magpakita ng lambing? Sa tuwing may kulang sa bahay, asukal, bigas o gamot, agad niyang binibilang sa isip ang perang ginastos niya. Lahat ay may katumbas, lahat ay may presyo, pati ang respeto. May mga gabing nagigising siya sa katahimikan, sa tunog ng orasan at mahinang pag-ubo ng kanyang ina sa kabilang kwarto. Ngunit pinipili niyang talikuran ng konsensya. Para sa kanya, ang pagiging mabuti ay luho na hindi niya kayang bilhin. Hindi alam ni Ravian na habang buhat niya ang mundo sa kanyang balikat, unti-unti naman niyang dinudurog ang pusong nagbuhat sa kanya noong wala pa siyang kayang buhatin, kahit ang kanyang sarili. At sa unang kabanata ng kanyang buhay, siya ang bida, ngunit siya rin ang kontrabida. Dumating ang araw na tuluyang pumutok ang matagal ng kinikimkim na tensyon sa loob ng bahay. Isang umaga iyon na nagsimula sa simpleng kakulangan. Wala nang bigas sa lalagyan. Si Nanay Lourdes niya ang unang nagsalita. Maingat ang tono, tila naglalakad sa manipis na salamin. Ravian anak, baka naman pwede kang tumaan sa palengke. Kahit mamaya na anak, kaunti na lang kasi ang bigas natin. Mahina nitong sabi. Hindi pa man naipapatong na Ravian ang kanyang bag sa mesa, kumunot na kaagad ang kanyang noo. Pagod siya. Galing siya sa overtime na hindi naman bayad. At pakiramdam niya'y inuubos na siya ng mundong hindi marunong maghintay. Hindi mo ba kayang mag-budget, ma? Matalim niyang sagot. Araw-araw na lang may kulang. Akala mo ba tumataya ako ng pera? Nanahimik si Aling Lourdes. Hindi na siya sumagot. Alam niya ang ganitong tono. Kapag sumagot siya, lalala lang ang sitwasyon. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kung anong bumikat sa dibdib niya at hindi niya napigilang magsalita. Anak, hindi naman kita inuobliga. Nagpapaalala lang ako. Nanginginig niyang wika. Parang sinindihan ang mitya ng galit ni Ravian. Lumingon siya, mata sa mata ang pagtitig. Ako na nga lang ang lahat dito eh.
Tapos parang ako pang may kasalanan. Kung ayaw mo ng ganyan, edi magtrabaho ka rin. Tumama ang mga salita na para bang isang sampal. Hindi umiyak si Aling Lourdes. Sa halip, dahan-dahan siyang tumalikod at pumasok sa kwarto. Isinara niya ang pinto ng walang ingay. Pero sapat na yon para maramdaman ang lamat sa pagitan nilang mag-ina. Mula noon, pinili ni Ravian ang katahimikan. Isang katahimikang may halong galit at parusa. Hindi siya kumikibo kapag naroon si Aling Lourdes. Hindi siya sumasabay kumain. Kapag may tanong ang ina, simpleng tango o iwas ang sagot niya. Para sa kanya, yun ang paraan ng pagtuturo ng leksyon. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga sugat na patuloy na dumudugo. Sa hapon, madalas makitang nakaupo si Lourdes sa mga bintana. Hawak ang rosaryo. Tahimik na nagdarasal. Hindi niya hinihiling na magbago si Ravian agad. Ang hinihiling lamang niya ay makausap muli ang anak na noon ay umayakap sa kanya tuwing merong bagyo. Isang gabi, nadatnan si Ravian ni Mang Isko. Si Mang Isko ang matandang kapitbahay. Habang naninigarilyo sa labas, nagsalita ito. Anak, habang may pagkakataon ayusin mo na ang sa inyo ng nanay mo. Hindi lahat ng oras ay bumabalik. Ngunit binaliwala lamang ito ni Ravian. Para sa kanya, wala siyang ginagawang mali. Siya ang nagbibigay. Siya ang tama. Kaya ang payo nito at ang paalala ay walang silbi para sa kanya. Pero ang hindi niya alam na ang katahimikang pinili niya ay unti-unting nagiging bangin. At kapag nahulog siya roon, baka wala ng salitang sapat para umahon pa. Dumating si Marvin Andrada sa bahay isang hapon na tila mas mabigat ang hangin kaysa karaniwan. Kilala siya bilang pinsang palaging nakangiti, palakaibigan, at marunong makinig. Kabaliktaran ito na Ravian nitong mga huling buwan. Lumaki silang magkasama, halos magkapatid na nga ang turingan nila. At si Marvin ang isa sa iilang taong hindi natitinag sa malamig na ugali ni Ravian. Napansin ka agad ni Marvin ang katahimikan sa bahay. Walang tunog ng kutsara. Walang boses ni Aling Lourdes na karaniwang nagtatanong kung kumain na ba ang bisita. Tanging ang yabag ng paa ni Ravian ang siya lamang maririnig. Parang ang bigat ng paligid dito bro biro ni Marvin habang ito'y umuupo. Tahimik masyado. Hindi sumagot si Ravian. Binuksan lang niya ang cellphone. Kunwari abala. Alam ni Marvin ang ganitong eksena. Ito ang pader na itinayo ng pinsan niya upang hindi na siya lapitan ng kahit sino. Rave, maingat na panimula ni Marvin. Napapansin ko lang, parang hindi na kayo nag-uusap ni Tita Lourdes. Napasinghap si Ravian. Kung yan ang sadya mo, umuwi ka na lang. Malamig niyang sagot. Ngunit hindi umatras si Marvin. Hindi ako nandito para manghusga bro. Nandito ako kasi concerned ako. Hindi biro ang ginagawa mo. Pinaparusahan mo siya sa katahimikan mo. Tumayo si Ravian. Alam mo ba kung gaano kabigat ang responsibilidad ko? Ako lahat. Kaya kung manahimik siya, mas mabuti yun. Parang di masakit ang ulo ko. Huminga ng malalim si Marvin. Oo, ikaw ang nagbibigay ng lahat. Walang kumukwestiyon dyan. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede mo nang kalimutan na anak ka rin. Natigilan si Ravian sandali. Ngunit agad rin niyang itinago ang pag-aalinlangan. Hindi mo alam ang pinagdaraanan ko. Mariin niyang wika. Alam ko, sagot ni Marvin. Kasi nakikita kita. Pero nakikita ko rin si tita. Tahimik siyang nasasaktan, Rabe. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa kabilang kwarto, naroon si Aling Lourdes. Hindi nakikialam. Ngunit naririnig ang bawat salitang binibitawan nila. Pinili niyang manatili roon. Gaya ng lagi.
Umiiwas siya upang hindi makadagdag sa gulo. Konting usap lang, Rave. Muling sambit ni Marvin. Kausapin mo siya. Hindi pang habang buhay ay nariyan ang nanay mo. Biglang kumunot ang noo na Ravian. Huwag mo nga akong pangaralan. Singhal niya. Kung wala akong ginagawa, magugutom kami. Yan ang realidad. Napailing si Marvin. Ang realidad din ay pwede kang mawalan ng taong nagmamahal sa'yo. Kahit buhay pa siya. Tumalikod si Ravian. Hudyat na tapos na ang usapan. Hindi na siya nagsalita pa. Naiwan si Marvin na nakatayo. Pabigat ang dibdib. Alam niyang hindi pa handa si Ravian na makinig. Habang papalabas ng bahay, nasilayan niya si Aling Lourdes na nakaupo sa gilid ng kama. Nagkatinginan sila. Walang salita, ngunit malinaw ang mensahe sa mga mata ni Marvin. May mga katotohanang hindi na pwedeng patagalin. At sa likod ng pintong isinara na Ravian, unti-unting hinahabi ang mga sandaling magpapabago sa lahat. Hindi inaasahan na Ravian na babalik si Marvin kinabukasan. Pagod na pagod siya tuwing umuwi mula sa trabaho. Dala ang inis at bigat na tila, hindi na maibaba. Ngunit naroon si Marvin sa sala. Tahimik na nakaupo. Magkasalikop ang mga kamay. Sa pagkakataong iyon, hindi na bakas ang pagiging palabiro nito. Seryoso ang mukha. Mabigat ang tingin. Bro, may sasabihin ulit ako sa'yo. Diretsong wika ni Marvin. Hindi sumagot si Ravian. Inilapag niya ang bag at naupo sa tapat ng pinsan. Sa sulok ng mata niya, nakita niya si Aling Lourdes na nakatayo sa may pinto ng kwarto. Tila nag-aalinlangan kung lalapit ba o aalis. Pinili nitong umatras, gaya ng nakasanayan. Hindi pwedeng ipagpaliban to, pagpapatuloy ni Marvin. Nasasaktan na talaga si Tita Lourdes eh. At ikaw rin, alam ko. Napabuntong hininga si Ravian. Kung sermonan mo ulit ako, hindi. Mabilis na putol ni Marvin sa sasabihin nitong si Ravian. Ito na ang huli. Tumayo si Marvin. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Parang may pilit na kinokontrol. Rave, magbati naman na kayo ni Tito. Hindi niya deserve ang trato mo. Ngumisi si Ravian. May halong pang mamaliit. Hindi niya deserve? Alam mo ba kung ilan ang binabayaran ko para sa bahay na to? Di ba sinabi ko naman na sa'yo? Doon na tuluyang bumigay ang pagpipigil ni Marvin. Hindi niya talaga deserve. Mariin itong ulit. Dahil hindi ka naman niya obligasyon. Nabatigil si Ravian. Anong ibig mong sabihin? Tumahimik ang paligid. Parang huminto ang ventilador. Parang lumabo ang tunog ng mundo. Dahan-dahang nagsalita si Marvin. Bawat salita ay tila kutsilyong unti-unting bumabawan. Ampon ka lang, Ravian. Sa isang iglap, parang binuhusan ng malamig na tubig si Ravian. Hindi siya nakapagsalita. Hindi siya nakagalaw. Tinitigan niya si Marvin. Naghahanap ng bakas ng biro, ng ngiti, ng kahit na anong magsasabing kasinungalingan ang narinig niya. Ngunit wala. Tumigil ang oras, at ang mga salitang matagal na niyang ipinagmamalaki ay parang bumalik sa kanyang isipan. Ako ang nagbibigay. Ako ang dahilan kung bakit nakakakain pa kami. Ang mga salitang iyon ay parang biglang nawalan ng saysay. Kung hindi siya tunay na anak, ano siya? At kanino siya may karapatan? Ano bang sinasabi mo? Halos pabulong niyang tanong. Lumapit si Marvin. Matagal na nilang itinago sa'yo para protektahan ka, para hindi ka masaktan. Sa kwarto, napahawak si Aling Lourdes sa kanyang dibdib. Narinig niya ang lahat. Ang lihim na matagal niyang iningatan ay biglang nabunyag na para bang hindi niya pinili. Tumayo si Ravian. Nanginginig ang mga tuhod. Walang salitang lumalabas sa bibig niya. Kinuha niya ang jacket at naglakad papalabas ng bahay. Hindi siya lumingon. Hindi nagpaalam at hindi inalam sa ina
kung totoo ba ang sinabi ng kanyang pinsan. Habang naglalakad siya sa dilim, ramdam niya ang pagguho ng kanyang pagkatao. Kilala niya si Marvin. Wala itong sinasabing hindi totoo sa kanya. Lahat ng sinasabi nito ay pawang katotohanan. Kaya naman agad siyang naniwala kahit wala pang kumpirmasyon ng kanyang ina. Ang yabang na sandata na Raven sa mundo ay para bang naglaho at tila nabasag. Sa unang pagkakataon, wala siyang maipagmamalaki dahil hindi niya na alam kung sino ba talaga siya. At sa gabing iyon, ang binatang nagbuhat ng mundo ay biglang nawalan ng lupang tatayuan. Hindi na maalala na Raven kung gaano siya katagal naglakad noong gabing iyon. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang bigat sa dibdib na para bang may nakadagang bato. Huminto siya sa isang lumang waiting shed sa tabi ng kalsada. Naupo at doon tuluyang bumigay ang kanyang tuhod. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, hindi siya nag-isip bilang breadwinner, kung hindi bilang isang lalaking nawalan ng pagkakakilanlan. Ampun ka lang naman! Paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang iyon sa isip niya. Gusto niyang magalit kay Marvin, ngunit alam niyang hindi yon basta ibinulalas lamang. May katotohanang nakabaon sa bawat pantig. Nang mag-umaga, mabigat ang paa niyang umuwi. Tahimik ang bahay. Mas tahimik kesa dati. Nasa mesa si Lourdes. Hawak ang isang lumang envelope na kupas na ang gilid. Pagkakita kay Raven, tumayo siya. Nanginginig ang kamay. Anak? Mahinang tawag niya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi tumalikod si Raven. Naupo siya sa tapat ng ina o ng babaeng itinuring niyang nanay at diretsyong tumingin sa mga mata nito. Totoo po ba? Tanong niya. Walang galit, walang yabang, ngunit puno ng pagod. Bumuntong hininga si Aling Lourdes. Parang may bitbit siyang dekada ng katahimikan. Oo anak, Sagot niya. totoo ang lahat ng sinabi ng pinsan mo. Doon na tuluyang bumagsak ang mga pader sa puso ni Raven. Ikinuwento ni Aling Lourdes ang lahat. Kung papaanong isang gabi, may iniwang sanggol sa harap ng bahay ng kapatid niyang si Tita Corazon. Kasama ang isang sulat at kaunting pera. Walang pangalan ng bata. Tanging petsa lamang ng kapanganakan nito. Ang tunay niyang ina ay si Celestina Reyes. Isang babaeng bayaran na hindi kayang panindigan ang responsibilidad ng pagiging ina. Pinili nitong iwan sa Raven upang mabuhay ng mag-isa. Nalaman nilang ito ang kanyang ina dahil sa kanilang pagsasaliksik nung mga panahong iyon. Subalit hinayaan na lamang nila nang malaman nila ang dahilan nito. Kinuha kita anak at inalagaan. Itinuring kong parang tunay na akin. Umiiyak na wika ni Aling Lourdes. Hindi dahil sa kailangan kita, kung hindi dahil mahalaga ka bilang isang tao at naaawa ko sa iyo noon. Kahit hindi ka galing sa sinapupunan ko, anak kita sa puso ko. Inabot ni Aling Lourdes ang envelope. Sa loob nito ay lumang larawan na Raven bilang sanggol at isang sulat kamay na humingi ng paumanhin. Hindi umiyak sa Raven, ngunit ramdam niyang may bumagsak sa loob niya. Ang yabang, ang galit, at ang maling paniniwala na ang mundo ay may utang sa kanya. Nagkamali po ako. Pabulong niyang sambit. Akala ko, binili ko ang karapatan kong maging ganyan. Umiling si Aling Lourdes. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Raven. Isang hawak na walang hinihinging kapalit. Wala kang kailangang patunayan anak. Matagal ka na naming pinili at minahal. Sa sandaling iyon, doon naunawaan na Raven ang katotohanang hindi kailanman mabibili ng pera. Ang pagkupkop, pag-aaruga, at pananatili ng taong walang obligasyon, ngunit piniling magmahal. Matapos ang pag-uusap na yon,
Tila may tahimik na bagyong dumaan sa loob na Rivian. Hindi wasak ang iniwan nito, kung hindi kalinawan. Sa mga sumunod na araw, hindi kaagad nagbago ang lahat. May mga sandaling natitigilan siya. Parang hindi pa rin buo ang loob na harapin ang bagong katotohanan patungkol sa kanyang sarili. Ngunit malinaw ang isang bagay. Wala na ang dating Rivian. Sa umaga, nagigising siya ng mas maaga kaysa sa dati. Hindi para pumasok kaagad sa trabaho, kung hindi para magluto ng almusal. Nang lumabas si Aling Lourdes mula sa kwarto, nagulat ito nang makita siyang nagpiprito ng itlog. "Kumain po muna kayo, ma." Mahinaon niyang wika. Napahinto si Aling Lourdes. Hindi siya sanay, pero hindi rin siya umiyak. At hindi rin siya nagsalita kaagad. Ngumiti lamang siya. Isang ngiting may halong gulat at pasasalamat. At higit sa lahat ay pagmamahal. Sa trabaho, napansin ng mga kasamahan ng pagbabago na Rivian. Hindi na siya mainitin ng ulo. Hindi na siya palaging mayabang sa tuwing na pag-uusapan ng pera. Kapag may nagrereklamo, nakikinig siya. Para bang unti-unting nababawasan ang bigat na matagal na niyang pasan. Dahil natutunan niyang hindi pala niya kailangang akuin ang lahat para maging mahalaga. Isang gabi, humarap siya kay Marvin. Walang sigawan, walang sumbatan. "Pinsan, salamat ah," maikling sabi na Rivian. Nagulat naman si Marvin. "Salamat, San, sa pagsasabi mo ng totoo," sagot niya. "Oo, masakit. Pero kailangan kong malaman yun. At salamat dahil sinabi mo." Napangiti si Marvin. "Hindi kita sinaktan na Rivian. Gusto lang kitang maliwanagan. Tinulungan lang kitang makita mo ang dapat mong makita." Sa bawat araw, mas nakikilala na Rivian ang sarili niyang pagkukulang. Naalala niya ang bawat salitang binitawan niya sa kanyang ina. Mga salitang hindi na mababawi. Ngunit sa halip na lamunin siya ng guilt, pinili niyang baguhin ang kasalukuyan. Tinulungan niya si Aling Lourdes sa bahay. Nakinig siya sa mga kwento nito. Mga kwentong dati binabaliwala niya. Doon niya nakita ang lawak ng sakripisyong hindi niya kailanman napansin. Ang mga gabing walang tulog, ang mga dasal na hindi niya naririnig, ang mga takot na itinago para lamang hindi siya mabigatan. Sa katahimikan ng isang gabi, napagtanto na Rivian na ang pagiging breadwinner ay hindi lisensya para manakit. Ang responsibilidad ay hindi karapatan. Ito ay pribilehiyo at ibinibigay ng kusang loob. Humarap siya sa salamin at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang lalaking mayabang. Nakita niya ang isang anak, hindi man perpekto at marami mang pagkukulang, ngunit handang magbago. At sa pagguho ng kanyang yabang, doon sinilang ang kanyang tunay na pagkatao. Dumating ang mga araw na mas payapa ang umaga sa bahay nila. Hindi na mabigat ang hangin. Hindi na puno ng katahimikang may galit. Ang dating tahanang tila kulang sa hininga ay unti-unting natutong huminga muli. Marahan, pero totoo. Sa Rivian ay hindi na umuwi na may dalang yabang. Sa halip, may dala siyang kwento. Mga simpleng pangyayari sa trabaho. Mga munting tagumpay at pagkakadapa. Nakikinig lang si Aling Lourdes. Hindi bilang taong may utang na loob, kung hindi bilang isang inang muling nakatagpo ng anak. Isang gabi, habang sabay silang naglalabas sa likod ng bahay, biglang huminto si Rivian. Nakatingin siya sa kamay ni Aling Lourdes. Kulubot. May mga bakas ng sugat at pagod. "Ma," mahina niyang tawag. "Pasensya na po ha. Pasensya na po sa lahat-lahat. At salamat po sa pagmamahal na ibinigay niyo sa akin." Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Naiintindihan ni Aling Lourdes ang ibig niyang sabihin. Ngumiti ito at bahagyang hinawakan ng balikat ng anak. "Matagal na kitang pinatawad, anak. Ang mahalaga ay natutunan mo
ang isang aral. Sa sandaling iyon, tuluyang nabura ang hangganan ng dugo at apelido. Ang pagiging anak ay hindi pala nasusukat sa pinagmulan, kung hindi sa pananatili, at kung sino ang nagmahal at nag-alaga sa iyo ng tunay. Hindi nagbago ang responsibilidad ni Ravian bilang isang anak na nagbibigay ng suporta sa kanyang ina. Nagtrabaho pa rin siya ng husto, nagtipid, nagsikap, ngunit nagbago ang dahilan. Hindi na upang patunayan ang kanyang sarili, kung hindi upang mahalin at alagaan ang kanyang ina na pumili sa kanya ng walang kapalit. Minsan, natanong siya ni Marvin, "Kung ibabalik ang dating Ravian, anong sasabihin mo sa kanya, tol?" Napaisip siya bago sumagot. "Sasabihin ko lang sa kanya na hindi kailanman magiging sapat ang pera para tumpasan ang pagmamahal. At hindi kailanman magiging tama ang pananakit, kahit pa ikaw ang nagbibigay." Sa uling tagpo, makikitang magkakasabay na kumain ng pamilya sa isang simpleng hapag. Si Marvin, ang kanyang itinuring na ina, at pati na rin ang kanyang tiyahin. Walang engrandeng handa, walang labis na salapi, ngunit puno ng tawa at usapan. At doon, sa tahimik na sandaling iyon, napatunayan na Ravian ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang tunay na yaman ay hindi ang kakayahang magbigay, kung hindi ang kakayahang magpasalamat at manatili. At kung magbibigay man, ito ay bukal sa loob, walang panunumbat, at walang pagmamayabang. Si Ravian, ang binatang minsang nagbuhat ng mundo, ay piniling maging anak. Mula nang malaman niyang tinanggap siya ng kanyang ina at itinuring na tunay na anak sa puso nito. Wala na siyang balak pang hanapin ang kanyang tunay na magulang, sapagkat para sa kanya, si Aling Lourdes lamang ang kanyang ina. Nagmahal, nagpalaki, at nag-alaga sa kanya ng tunay at walang kapantay. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ito ay nagtuturo na ang responsibilidad at pera ay hindi kailanman nagbibigay ng karapatang manakit, manglait, o mawalan ng respeto, lalo na sa mga taong nagmamahal at nagsakripisyo ng walang hinihinging kapalit sa atin. Ipinapaalala rin ito na ang pagiging anak ay hindi nasusukat sa dugo, kung hindi sa pag-aaruga, pagpili, at pananatili. May mga taong hindi natin tunay na kadugo, ngunit mas totoo ang pagmamahal kesa sa mga ipinanganak na kasama natin. Higit sa lahat, ipinapakita ng kwento na ang yabang ay nagmumula sa maling pangunawa sa sariling halaga, at ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagpapakumbaba, pag-amin ng pagkakamali, at pasasalamat. Ang pera ay nauubos, ang lakas ay humihina, ngunit ang pagmamahal na kusang ibinibigay, kailanman ay hindi mawawalan ng halaga. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo, at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.